Ang ating tagapagsalita ngayong umaga ay ayaw niyang patawag na guest, no? Because he believes, and I also believe, that he is already one of us. Amen? No, but allow me to introduce him formally to you. He's a graduate of Bachelor of Arts in Theology, major in Intercultural Studies. Okay, batang-bata po ito, and he is working now as a youth ministry, no, for 13 years, no, working as ministry assistant in next generation of the church, including YA or yung youth natin, and then Sunday school. He is also a member of Tough Guys Black Belt Brotherhood. Wow, black belter pala to, nakakatakot ito. And ito yung pinakamaganda sa lahat, no? He is joyfully married to her best half, Mrs. Marjorie Beam Enriquez. So church, help me welcome with COG welcome, Pastor Sam Enriquez. Hallelujah. Thank you po. Good morning po. So, yung kanina po about sa black belt, leather belt lang po talaga. Joke. Kidding aside, totoo po, before ako atakihin ng gout, nag-martial arts po talaga ako. Kaso mas masarap kumain kaysa mag-karate. Joke lang. Thank you, Alden. And so I want to greet everyone a happy, blessed 26th church anniversary. So, from GCF South Metro Bacoor, in behalf, we want to extend our greetings to you. Kami po ay nakikigalak sa 26 na taon ng katapatan ng Diyos. Pwede po ba nating palakpakan ng ating Panginoon? Yan, so ako po ay nagagalak na maimbitahan dito sa inyong iglesia. Sapagkat kung hindi nyo na po itatanong, ito ang aking unang pagkakataon na makapagsalita sa isang church anniversary. So, debut ko po ito. At gusto ko rin po i-share yung mga experience ko. Like sinabi po ni Ninong Dan, even si Pastor Jana, nakapag-camp na kami before. Yung campsite namin, hindi na campsite. Wedding event na siya ngayon. I think sa Solomon's Garden. Tagaytay, summer po doon, di ba? So, ayun, nakapag-speak na din po ako sa YA, sa church, and I think Love, Courtship, and Marriage, or I think yung team is about sa young people naman, yung purity, marriage, or something. And ito po, salamat po sa pagpapaunlak sa akin. So, paano po ako na-connect sa church? Dahil po sa aking best half. Kasi, Bisaya, Mandong. Hindi po ayoko po ng better, gusto ko best. Kasi I believe, lahat ng galing sa Diyos, best yon, di ba? So, yan. Pasalamat din po ako sa inyo sa pag-aalaga sa aking asawa, yung naturo niyo po sa kanya, ano man po yun way, hindi lang biblical, pero kung paano po siya nagiging katuwang ko ngayon sa ministry. Tayo ka daw, sabi ng Ninong, pakita ka sa kanila, baka miss na miss ka na nila. Sorry po sorry, Ninong, sorry na kinuha ko yung sa Sunday school. Pero hindi po natin pag-uusapan yung buhay naming dalawa. Pag-uusapan po natin yung katapatan ng ating Panginoon. Pero bago po tayo magpatuloy, meron po akong gustong ipakilala sa inyo. Ayan. Opa ba? Para sa mga kabataan. Opa. Sakto lang. Malabo blurred po yung camera niyo, Pastor. Sabi po dyan, si Hiro Onoda, he was a second lieutenant during World War II. No, siya po ay marami siyang kayang gawin. Isa po sa kaya niyang gawin, he is an official ng katalinuhan or intelligent officer. Wini-way ba ko yung study ko sa buhay niya para pala siyang spy. So, ganun siya tinrain. Tapos yung Nakano School, yan po yung school na secret school. Parang mala James Bond. Hindi natin nakikita kung paano sila tinitrain, pero yung training nila, special. At isa sa specialty niya, yung pakikidigmang guerrilla or guerrilla wars. Sa mga nakaabot po kay Rambo, yan, di na alam ng mga bata yan kasi sa kanila, si Coco Martin lang ang, di ba? Pero si Rambo po, ang specialty niya, kaya niyang lumaban sa 100 sundalo nang siya lang mag-isa.
Pero hindi yun sabay-sabay I want to correct it kasi baka naisip nyo, sabay-sabay 100. Pag guerrilla warfare po, sa gubat, iisa-isayin niya yun. Pero ibig sabihin, ganun siya kagaling. Para hindi siya matalo ng 100 na yun, ganun po si Hiro Onoda. Now, fast forward, siya ay inilagay doon noong December 26, 1944, ipinadala siya upang mamuno ng isang operasyon, pakikidigmang guerrilla, yung sinasabi ko po kanina, sa Lubang Island. Sino po yung mga taga Mindoro? Taas ang kamay. Huwag niyo pong kaya din kayo ni Kamang yan. Sige, joke lang. Pero doon po sa isla na yon, na during that time, tayo po'y sinakop ng mga Hapon. Tapos po, gusto ko po tawagin lahat ng math wizard, mga magagaling sa math, help me with this. Kasi from 1944, tingnan niyo po from 1944, nakipag-ugnayan si Onoda noong 1974. From 1944, nandun lang po siya sa Lubang. Naubos na yung mga kasama niya, pero siya nandun pa rin. Sabi niya, ngunit tumanggi siyang sumuko. Hindi pa rin siya susuko dun sa kanyang pinaglalaban. Bagamat nakatanggap na siya ng 3 sulat. 3 sulat na po na ang gera ng panahon na iyon ay tapos na. Imagine 3. Para sa kanya kasi, lang yun, palabas lang ng Amerikano. So 3 sulat. Yung isang kasama niya, umalis na nga, sumuko na. Siya, hindi pa rin siya sumusuko. Tinanggihan niya ang lahat ng iyon hanggang siya ay tinanggal sa tungkulin ng kanyang dating commanding officer. Grabe, no? Pag nilagay mo siya, ang makakapagpaalis lang sa kanya, yung commanding officer niya. Pwede niyo po panoorin mamaya, meron po tong film True to Life. Pero tingnan niyo po, no? Major Yoshimi Taniguchi, yung pinadala from Tokyo, hinanap pa po nila yan from Japan, para lang mapatigil si Onoda sa kanyang pinaglalaban. Ano po? Noong March 10, 1974, at nakatanggap siya ng isang hero's welcome. Bagamat nakapatay po siya ng 30 Pilipino, 30. Kasi nga, naniniwala siya na hindi pa tapos yung digmaan. Isa lang yung pinakikinggan niya, at yun yung kanyang commander. Hindi po ba familiar? Hindi po ba familiar sa inyo? Yung faithfulness na meron si Hiro Onoda ay same ng pananampalataya na meron si Apostle Paul. Same familiar, di ba? Kay Paul galing yung salitang, for me to live is Christ and to die is gain. Si Paul, sa kanyang pananampalataya kay Jesus, hindi lang siya nananampalataya kay Jesus na parang sa FB, like, share. Hindi. He is willing to die for what he believes. He is actually one of my favorite character in the Bible. Paborito ko si Paul. Bakit? Ganun sa kanya. Biro ng isang professor ko nun sa seminary. Pag si Paul daw chinek up, iba ang tunog ng heartbeat niya. Jesus. Jesus. Diba? Kasi lahat sa buhay niya si Jesus. At meron po siyang isang protege. Pag sinabing protege, yung yung hahalili, yung susunod, yung papasahan ng baton. Ganda nung kanina. Entrance ng ating mga dancer, yung baton. Napakahalaga nun. Ganon din po yung letter niya kay Timothy, young Timothy. No? Si Timothy yung magiging tagapagmana ni Apostle Paul o magpapatuloy nung gospel of Jesus. Pero meron po siyang 2 sulat. Bakit nagkaroon ng 2 sulat? Yung unang dahilan po, dahil si Timothy minamaliit ng mga tao sa kanyang kapanahunan. Parang yung matatanda minsan, ayaw nilang pakinggan yung mga bata kasi nga kulang ka pa sa karanasan. Hindi po siya bata hindi po siya young people. During that time, Timothy is 40 years old according to the scholars. Ibig sabihin, hindi naman siya sobrang bata. Pero para sa mga mas nakakatanda, kulang pa siya sa kaalaman. But I want to encourage you this morning na huwag niyo po ring hayaan na kayo ay batain ninuman o sabihing matanda na para sa ministry. Bakit? Kasi tinuro ni Apostle Paul kay Timothy that your identity is in Christ. It's never about us. It's all about our identity in Jesus. Pinanghihinaan ng loob kasi minamaliit ng mga tao. Pero tandaan mo kapatid, you
are paid with a price. You are saved by Jesus. Diba? Hindi ka nila pwedeng anuin. Ismolin. Kasi, hello, I'm saved by the King of Kings, of the Lord of Lords, of the King of Lords, and the Lord of Kings. Diba po? So, yung second po niya, which is, ito yung binigay sa akin ng church na passage. Very beautiful passage in 2 Timothy 2:2. But to give you the context, yung second letter ni Paul is because of this reason. Nung time na po iyon, si Paul ay nakakulong. Kinulong siya dahil sa kanyang pananampalataya kay Jesus. Kakaiba, no? Ngayon, kinukulong pag naka-rape, nakapatay. Diba? Yun yung mga reason. Pero ito, si Paul, he is in prison, and dahil doon, nagkaroon ng stigma. Sabi ko nga po, ngayon, ang dali lang magpaka-Christian eh. Share mo lang yung devotion ng sister mo, Christian ka na kaagad, di ba? Suot ka ng damit na Christian ka na kaagad. Pero nung time na to, hindi mo pwedeng gawin yun. Bakit? Kasi huliin ka, ikukulong ka. Pero dito, si Paul, ini-encourage niya si Timothy, sabi niya, not to be ashamed of the gospel and intimate Christ. Focus on Him despite issues and persecution that is happening. No? Yun yung sinasabi ni Apostle Paul kay Timothy, huwag mong ikahiya yung mabuting balita. Bakit? Kasi yung mabuting balita, kung atin pong tatandaan, ito ay minana niya sa kanyang magulang, sa kanyang lola. Ibig sabihin, hindi pa sila nagkikita ni Paul, si Timothy, marami nang alam tungkol kay Jesus. Kasi yung lola niya, yung nanay niya, pinag-uusapan nila yung gospel of Jesus. Now, bakit po ako nag-come up dito sa topic na to? So, syempre, maybe some of you are thinking or asking, bakit be faithful to the gospel of Jesus? I believe yung binigay sa aking team is very beautiful. Pero I want to make it clear po na yung preacher, he will not just preach here. Hindi po kami nangangaral dito para lang turuan kayo ng mga nalaman namin sa Bible. Kasi pwede nyo rin po yung gawin, di ba? Pero I pray to God, sabi ko, Lord, what do you want me to share to your congregation? And God give me this, that we need to be faithful to the gospel of Jesus. Kailangan natin maging tapat sa ebanghelyo ni Jesus. Parang familiar, no? Si Paul, si Onoda, they are faithful to their calling. Faithful sila doon. At kung atin pong titingnan, no, yung aking pinakaunang tanong, bakit ba natin kailangan maging tapat sa ebanghelyo ni Jesus? At bago po natin yan sagutin, nais ko po kayong anayaan sa isang maiksing panalangin. Manalangin po muna tayo. Aming dakilang Diyos, kami po ay nagpapakumbaba sa inyong harapan. Hinihingi namin ang inyong patnubay at ang inyong gabay. Huwag mo pong hayaan ang mga katotohanan ito ay maging kaalaman lang sa aming mga isipan. Ngunit tulungan mo kami na ang mga katotohanan ito ay maging totoo sa aming mga buhay at makita sa aming mga buhay sapagkat yun po ang ibig sabihin ng pangangaral ng inyong salita na mayroong buhay na nababago at hindi lamang lumalaking ulo o pusong nagiging emosyonal. Pero Lord, balanse po siya habang kami ay natututo. Tumataba ang aming puso sa pagmamahal sa inyo at patuloy na binabago ang aming mga buhay. Pagpalain mo po ang kapayagan ng inyong salita. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Okay, so ito po, ang una, bago tayo magpatuloy sa ating mensahe, gusto ko po na basahin natin to. Kasi ito po yung aking proposal. No, gusto ko ito yung baunin nyo pag alis nyo mamaya. Sige po, pwede po ba nating basahin sabay-sabay? 1, 2, 3, go. Okay na po. Pwede tayo umuwi. Ayun na yung pinaka-mensahe. No po? Sabi doon, kailangan tayo maging tapat sa ebanghelyo ni Jesus dahil si Jesus ay tapat sa atin.
Hihimay-himayin po natin yan mamaya. So ang una pong point na gusto kong bigyang diin, sana po hindi to maging pointless, is, I'm sorry. Pwede pa next slide sa first point. Thank you, brother. Hindi po na siya babasahin to save time para mas magkaroon po ng time tayo to digest God's word. Ito po yung unang dahilan. Sabihin niyo po, mission. Ayan. We need to be faithful to the gospel of Jesus because we have a mission to be faithful. Mission mo, mission ko, tayo'y maging tapat sa mabuting balita ni Jesus. And meron po ditong tatlong dahilan. Tingnan niyo po yung word, magpakatatag, ipagkatiwala, makibahagi. At ito po ay, tingnan niyo po, sa ibang translation, ang sabi dyan, be strengthened in the grace that is in Christ Jesus. Kaya ng umaga, sa first service, ito yung sinabi ko. At uulitin ko po, yung word na grace, meron po siyang dalawang meaning sa Bible. Okay, yung una po is yung unmerited favor. Pag sinabi pong unmerited favor, naligtas ka, hindi dahil gwapo ka o maganda ka. Hindi rin dahil mapera ka at nakatira ka sa Sierra Nevada. Hindi po yun ganon. Naligtas ka kasi ang Diyos mahabagin. Dahil sa kanyang habag, ikaw ay naligtas. Po? And then, sige po, palakpakan natin ang Panginoon. Yung pangalawang bagay po is tinatawag na divine enablement. Remember, in the Bible, si Apostle Paul, nagtataka siya kasi nagpapagaling siya ng mga tao, tapos yung sakit niya hindi gumagaling. Then sinabi sa kanya ni Lord, ang reply sa kanya ni Lord, but His grace is sufficient for me. So ibig sabihin, divine enablement. Yung biyaya ng Diyos, napakayaman nito. No, kaya nga sabi ko kanina, pagbabalikan natin lagi yung biyaya ng Diyos, nakaka-humble yun. Halimbawa po, nagising ka kaninang umaga dahil sa biyaya ng Diyos. Siguro, marami kang kinakain dahil sa biyaya ng Diyos. Ikaw ay pinagaling, may sakit ka last week, gumaling ka ngayon dahil sa biyaya ng Diyos. Alam niyo po, napakahirap maging tatay. Tama po ba? May mga talagang ganun talaga. Mag-usap po tayo mamaya over coffee. Mahirap din pong maging nanay. Tama po ba? Ay, yung nanay talagang gano'n. Di ba? Pero alam niyo po, calling all the kabataan, ang hirap din pong maging anak. Sa totoo lang. Kasi every Sunday, nagpipreach na si pastor. Pag Monday to Saturday, nagpipreach din si nanay at si tatay. Amen ba, youths? Pero alam niyo po, what's the difference kapag tayo laging nakatutok doon sa kagandahang loob ng Diyos? There's a difference between a father and a Christian father. There's a difference between a mother and a Christian mother. There's a difference between a Christian daughter and a Christian son. Bakit po? Tataka yung mga kapitbahay nyo. Alam mo, medyo curious ako dyan sa COG. Kasi yung kapitbahay namin, umaattend sa church na yan. Pero hindi sila nag-aaway. Bakit po? Kasi biyaya di ba? Divine enablement. God enables you to become a Christian father. God enables you to become a Christian mother. And the young people, they are respecting their parents. Minamahal nila yung mga magulang nila. Ginagalang nila yung mga magulang nila kasi they are Christian. Diba? Son and children of God. Yun po yun. And then, aside from, napakahalaga po nun, kaya lagi tayong babalik. Nakakalungkot lang pag may mga tao minsan na, ay, ba't ka mayam? Ay, ganun talaga No, dapat lagi nating nakikita yung mayamang, kagandahang loob ng ating Panginoon, divine enablement. Next po, makikita natin dito yung word na ipagkatiwala. Meron po ditong tatlong generation, no? From Paul to Timothy, from Timothy to the faithful men. Sabi diyan, taong may katapatan. At yung taong may katapatan, sila naman yung magtuturo naman sa iba. So, 3 generation.
From Paul to Timothy, Timothy to faithful men to, ano po, yung others. Okay, 3 generation siya. Ngayon, ano po yung makikita nating katotohanan dito? Una, yung naririnig mo sa akin. Kapatid, I encourage you, don't skip Sunday worship. Don't skip CLDP. Don't skip Bible study. Bakit? Kasi naniniwala ko, hindi mo pwedeng i-share yung hindi mo alam. Hindi mo pwedeng ibigay yung wala ka. At lalong hindi mo pwedeng mapilit yung next generation na totoo yung sinasabi mo kung ikaw mismo, hindi ka sigurado. It will be like a sounding gong, di ba? Nagsasalita ka, tapos hindi naman nila makikita sa'yo. Kaya po, I encourage you, makinig kayo, at sabi ko kanina, let's make it simple. Nakakita na po kayo ng taong in love? Bakit nagngingitian? May mga in love ba dito? Pati yung mga youth nagtatago eh. Kung mag-alala, di kita ituturo mamaya pagkatapos ng service. Pero tingnan niyo po can you imagine if every Christian is so in love with Jesus? Paglaman ng puso, bukang bibig. Hindi mo kailangan ng theological training. Do maganda yon. Pero pag ang isang tao in love kay Jesus, bukang bibig niya yan. Hindi ba tinatanong, pre, nagkape ka na? Alam mo ba si Jesus? Layo, di ba? Pero in love kasi siya kay Jesus. Yan yung effect kapag yung nakikinig lagi ng salita ng Diyos, madali niya yung masishare. Di ba po? At habang nakikita mo yung dinidisciple mo, kung may dinidisciple ka ngayon, magdidisciple din yun ng iba. Bakit? Kasi nakikita niya sa'yo na totoo yung sinasabi mo. Amen po ba? Di ba? Sabi ko, si Paul, hindi mo siya kayang pagdating kay Jesus. Love niya talaga si Jesus. Sabi ko nga sa isang professor ko, siguro si Paul, pag binalatan mo, kikita mo yung ugat niya, nakalagay JC. Grabe talaga siya. Grabe yung pagkamamahal niya sa ating Panginoon. Okay, next po. Ayan, makibahagi. Ito yung ayaw ng maraming Christian. Pag sinabi ng pastor, blessings, amen, hallelujah. Ayan, blessing eh. Pag sinabi, makibahagi ka sa hirap. Mga kapatid, meron po tayong sacrificial offering para sa mga nasalanta ng Bagyong Karina. Pastor naman. Nangungutang nga lang ako sa tindahan nyo, tapos. Ayun, yun na yun. Pagka blessing, amen. Pag suffering, remember that being a Christian is not a bed of roses because roses have thorns. Pag gusto mo pagka naintindihan mo yung idea ng suffering, inaalaw po ng Lord na mag-suffer tayo minsan kasi kailangan natin mag-grow. Di ba sabi ko nga, when you ask for patience, Lord, bigyan mo ko ng patience sa asawa ko. Tsaka naman ang traffic, papasok. Yung nag-pray ka, Lord, give me patience. Tapos yung CR sa mall, lalo na sa mga babae, minsan naawa ko sa mga babae. Kasi ang tagal talaga, di ba po? Sobrang haba eh. Pero can you imagine yung growth na nangyayari? Kapag dumadaan tayo sa pagsubok, yung character natin na di-develop. Kaya again, being a Christian is not a bed of roses because roses have thorns. Bahagi ng sakit. Ano yun? Special tayo? Si Jesus nag-suffer. Tayo, hindi tayo nag-suffer. Bahagi po ng buhay natin yung suffering. And I believe that suffering, God can use that for us to grow. Ano po? Sige po. Next point. Yan. So magpakatatag sa biyaya ng Diyos, ipagkatiwala ang mabuting balita sa susunod na generation. Yung mga nakita niyo pong bata dito, yung mga nasa Sunday school ngayon, pag nakita nilang in love kayo kay Jesus, may in love din sila kay Jesus. Kasi if you will study the church history, paano dumami ang Christianity? Kasi nung sinabi nila na they are light of the world, na literal nung pinakahari, sinunog sila, yung mga tao na curious. Kasi nung time na yun, hindi ka pwedeng mamatay sa isang kasinungalingan. So kakahanap nila, bakit nagpapakamatay itong mga Christian na ito sa katotohanan? Alam niyo po, napatunayan nila, totoo si Jesus. Kaya yung Christian, imbis na kumonte, lalo silang dumami. Po? And then last, yun, makibahagi sa suffering. Ayaw yan ng iba, pero promise po, lalo na pag ginagout ka na,
mapapalapit ka kay God, promise. Mapapapray ka talaga. Walang biro. Ayan. Sige po. Ito po, baka makalimutan na natin, no? Sige, basahin po natin. 1, 2, 3, go! Amen. That's very beautiful. Bakit nga ba? Ang pangalawang dahilan po, bakit natin kailangan maging tapat, ay ito. Because we have an example to be faithful. Ito, kanina, gustong-gusto to eh. Sabi dyan po, no, kawal, manlalaro, yan, magsasaka. Yung tatlo na po yan, ibinigay ni Paul kay Timothy as an image na maging halimbawa na magpatuloy sa gospel, sa ministry kahit na mahirap. At dito po, sa baging ito, yung kawal ng Diyos, hindi nagiging abala sa mga bagay na walang kaugnayan sa pagiging kawal. Ano pong example? Pag nasa church, nandito po tayo para pag-pray, very good, ano pa? Mag-worship, at hindi po kasama doon ang, prayer marites. Meron po kasing ganun. Hindi po ako nagbibiro. May lalapit sa'yo, sister, huwag ka na lang maingay, pag-pray na lang natin siya. Alam mo ba, sister, di ba? Prayer request, naging prayer marites. Tapos, syempre, ako ayoko naman angkinin lahat ng burden. Punta ako kay Sister Ganto. Huy, alam mo ba, sabi ni Sister Ganto, para marami tayo nagpipray sa kanya. Talaga lang, ha? Prayer talaga, ha? Diba? Kasi po, yung kasunod niyan, kung pansinin niyo sa church, yung walang ministry, yung walang ginagawa sa church, yun yung maraming nakikita. Kasi pag busy ka sa ministry, wala kang time para tumingin sa iba. Sino po wala pang ministry dito? Pastor, magpalista tayo. Para maubos yung ministry ng prayer marites. At lahat may ginagawa. Ano po? Ito po yung pangalawang dahilan. Kasi, sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang kanyang pinuno. Now, let me ask you, who is the head of the church? Akala ko may sisigaw ng Derek dito eh. See, who is the head of the church? Jesus. O, kala ko may dan dun eh. Ninong, kala ko may dan dun. Who is the head of the church? Jesus. Kala ko may, Pastor Jana, kala ko may may yung dinidisciple mo. But, that's why this church is called the Church of God. And yun yung encouragement. Sinisikap niyang mabigyan ng kasiyahan ang Panginoon. Kaya maraming umaalis ng church kasi nakatingin sa pastor. Hindi po perpekto yung pastor. Huwag po kayong umalis ng church kasi yung Sunday school teacher, ang tinuro, TikTok, hindi Bible. Alam niyo po, ako araw-araw, I struggle. We are not perfect. We commit sin. We are just living under God's grace. Kahit po tanungin niyo yung asawa ko, hindi po ko araw-araw ganito. Nagkataon lang, in-invite ako ng mga Joke lang po. Pero, I want to point out na you are here in this church because of God. And you will focus on Him. You will focus on Him. You will focus to praise Him, to please Him. Sana po ganun ha. Hindi pag may nakitang natapon dyan na kape, makikita naman ni sister yan. Hayaan mo na. If you are here to please God, then take the initiative. Hindi kailangan lagi sila sister lang naglilinis ito. Bakit? Pag naglinis ka ba, kanino bang bahay to? Kay Pastor Dan ba to? Kanino bang bahay to? Sa Panginoon. Kung lagi natin, lahat tayo ganun, bilang mabuting kawal ni Kristo, ginagawa natin lahat para sa mabigyan, kaluguran at kasiyahan ng ating Panginoon, napakaganda ng church. Amen po ba? Amen. Yan. Sige po, next. Next point, manlalaro. Sabi po dito, hindi maaaring gantimpalaan ang isang manlalaro kung hindi siya naglalaro ayon sa alituntunin. Kanina po, nagbigay ako ng example, no? Okay. Hindi maaaring gantimpalaan. Meron pong gantipala sa ministry. Okay po? Hindi po yon. But the problem of many Christians is, ang problema ng maraming Kristiyano, they are focused on the blessing rather than the blesser.
Ay nakakalungkot po na yung iba, alam mo, nung umattend ako sa COG Gentry, iba na. Dati nakabike lang ako, naka-NMAX na ako ngayon. Wow! Ang galing. Kakaiba, no? Sana all. Pero ang point dito kasi, yung sa pagdating sa Gantimpala, maraming mga tao nakakalimutan nila kung sino talaga yung blessing. And it is the blesser. Now, what is my point here? Tingnan niyo po, yung bahay na plastic. Grabe naman yung plastic. Kawawa naman yun sa sa Karina, no? At sa bahay na bato, hindi po guarantee na pag ang bahay mo bato, masarap yung tulog mo. Kasi galing po yun sa Panginoon. Hindi po ba? Kahit maraming sino po dito nagbo-buffet? Ako nakataas na ako agad. Sino po nagbo-buffet dito? Tama ba? Buffet ba? Buffet. Buffet, di ba? Tanungin ko po kayo, dumating po ba sa time na kahit sobrang daming pagkain, parang hindi mo alam yung kakainin mo? Tapos parang hindi ka pa nagsisimulang kumain, busog ka na. Tama po? Alam niyo kung bakit? Kasi yung gana galing sa Panginoon. Di ba ba? Balik tayo doon. Gantimpala. Pero ito nga po, kasi we have script. Di ba? Sabi ko, if I am the director, tingnan niyo po kung ba't maraming Christian yung malungkot yung buhay. Kunwari, si Philip Salvador, si Ninong Dan, ayan. Kunyari lang, ako yung director, siya yung actor. Pag sinabi ko sa kanya, papasok yung kontrabida, sigawan mo. Tapos binulungan niya, ano pong mararamdaman ko? Ha? Ay, palitan. Di po ba? Ngayon, ito po ay tawag natin scripture. Di ba? God is the director. This is the script. We are the actors and the actresses. Kaya pala pang TF mo, pang extra lang eh. Kasi may script na, di ba? Ito na yung salita ng Diyos. Ayaw mong gampanan. Ayaw mong gawin. You are not playing by the rules. You are not playing by the script. Kaya pala. Next point. Hindi maaaring gantimpalaan ang ayan, so hindi yun yung sorry po. Second thing po, yung magsasaka na nagtatrabaho mabuti. Sino po dito yung naranasang magtanim? Dami. Praise the Lord. Sino po yung mga plantito at plantita? Raise your hand. Mabuhay po kayo. Lumilinis ang hangin natin. Ituloy niyo po yan. No? Dito po, yung hard work. Napakahalaga dito nung hard work. Yung word na pagtatrabaho. Kasi, minsan yung mga pastor, parang gusto nilang umalis ng ministry. I encourage you, church, keep on praying for your pastors. You don't know their battles, but we will not talk about that. Hindi po yun yung pag-uusapan natin. May mga pastors, tinitingnan nila yung ministry nila base sa dami ng tao. Tinitingnan nila yung bunga. Okay? Kunwari, grabe, 10 taon na ako sa COG. Dati yung member dito, 100. Ngayon, 50 na lang. Baka may problema talaga si pastor. Kunyari, ikaw, Sunday school teacher. Pagpasok mo ng ministry, 100 yung bata. Abay, isang buwan ka pa lang, 50 na lang din. Nagtitrain ka ng mga musician, tapos yung mga musician, nauubos. Pero we need to be reminded po that we are not the Lord of the harvest. Trabaho ka lang. Diyos ang nagpapatubo, Diyos din ang aanin yan. Hindi yan sa'yo. Ang problema, meron po tayong I problem. Ay, siguro may problema ako. Ay, siguro hindi ako magaling mag-preach. Ay, siguro, problem. Puro ay. No? Dito, pinapakita, yung magsasaka, magtatrabaho siya. Ang siyang dapat unang makinabang sa bunga ng kanyang paghirap. Trabaho lang po kayo. Whatever is your ministry, nasa praise and worship ka, hindi man yan dumadami. Tuloy ka lang. This is the church of God. You are working for God. Keep on. Ano po, you are Sunday school teacher, parang hindi nadadagdagan, okay lang. Hindi mo naman yung ginagawa para kay Pastor Dan, para kay Pastor Derek, o kay Pastora Tess, or kay Pastora Jana, ginagawa mo yun para sa Panginoon. Work hard. Sige po. So, isama rin natin, sabi po dyan, ang kawal, nagsisikap na mapasaya ang kanyang pinuno.
I hope and pray na yan yung maging motivation natin. Ang manlalaro ay naglalaro ayon sa alituntunin. Play by the rules. Walk on God's will. Ang magsasakang nagtatrabahong mabuti. Work hard. Okay po? Work hard because end of the day, God will care about the harvest. Huwag mong problemahin yon. Yung bilang, yung mga volunteers, problema ng Lord yon. Kasi church na to eh. Huwag niyo po ay wala na si Sister ganito, mamamatay na yung ministry. Wow! Ang galing niya pala. Vitamins pala siya ng ministry, no? Yung ministry yan ni God. Pag may umalis, may ilalagay si Lord. Di ba po? Ministry niyan. Okay. Third point na po tayo. Pero bago po natin makalimutan yung ating one big idea, basahin po ulit natin. 1, 2, 3, go! Yan, pangatlong dahilan, bakit natin kailangan maging tapat sa gospel ni Jesus? Because meron po tayong dahilan. Ito medyo, kailangan po malinaw to, no? Tingnan niyo yung mga highlight words. Jesucristo, salita ng Diyos, hinirang ng Diyos, Kristo, Jesus. Ayan. Ito po yung gusto kong bigyang diin din, na I hope and pray na andito kayo sa church and malinaw kung bakit kayo nandito ngayon. No? Hindi naman po kayo nasabihan na, may kainan daw mamaya. Wala naman pong ganong invitasyon. Oh, praise the Lord. Okay, kasi minsan may mga Kristiyano eh. Yun na, di ba? Pag may kainan sa church, present talaga eh. Pag may outing, ganun din. No, pero hindi. Ito po yung pinaka magandang tingnan nating dahilan. Muling binuhay. Hello? Pwede po ba bago natin ituloy ito? Medyo feel ko yung parang gutom na ba? Kung gutom na nga 12 na kasi. Ito po, sabihin natin, God is faithful. God is faithful. Yan, because God is faithful, I want you to have a reason. Ayoko na nasa ministry ka. Ayaw ni Lord na nasa ministry ka dahil may crush ka. Ayaw ni Lord na nasa ministry ka kasi makulit si Pastor Derek eh. Lagi nasa bahay, pagbigyan ko na nga. Ay, yung mga bata dito, baka mamaya sabihin niya sa akin, kulit kasi ni Ate Franz. Pagkagising ko, good morning, sali ka sa sayaw. Tapos mamaya, good night, sali ka sa sayaw. And wag po kayong pumupunta ng church kasi napilit kayo. Dapat po ito yung reason. Si Jesucristo ay muling binuhay. Siya ay namatay sa krus para sa ating mga kasalanan. Hindi na natiling patay. Pagkatapos ng 3 araw, siya ay muling nabuhay. Kasi dahil nabuhay siyang muli, siya ay kayang magbigay ng buhay na walang hanggan. Si Siddhartha Gautama, o mas kilala sa tawag na Buddha, hanggang ngayon, si Soriano, kailan lang. Pero, si Muhammad, may Muslim po ba dito? Sana wala naman. Peace po tayo. Si Muhammad, namatay. Patay pa rin. Si Manalo, namatay. Hindi po natin sila hinihiya, but we want to have a clear point that Jesus is the only one resurrected from the dead. And He's the only one who can give you eternal life. Yun yung dahilan. Kapatid, huwag ka magkaroon ng ibang dahilan. Hindi ka nandito kasi malamig. Sana kahit wala nang aircon, nandyan ka pa rin dahil kay Jesus. Diba? Ang kalungkot po pagka ganun. Pagka-anniversary, jump up. Ninang, no? Dapat every Sunday. Amen po ba sa lahat ng nagmamahal sa Panginoon? Palakpakan po natin siya. And this one, Jesus is not just an ordinary man. He is not just man of history. He is from the line of David. Siya yung pinangakong king. He is the King of Kings. He is the Lord of Lords. He is the Lord of Kings. And He is the King of Lords. Diba? Yun yung reason. Pag tinanong ka, saan ka nagtatrabaho? Sa Malacanang. Ay, di ikaw, no? Ikaw, saan ka nagtatrabaho? Sa King of Kings and Lord of Lords. Diba? I work for the King of Lords
and the Lord of Kings. Naninaw? Kahit amoy pawis, kakaayo, pero para yun sa Panginoon. Di ba po? Sige po, next point. Malapit na. Salita ng Diyos. Kanina pinag-usapan namin to, no? Sana po, sino po dito yung kumakain ng ng isang beses isang araw? Naka-OMAD, 1 meal a day. Meron po ba? Pag nagka-gout, yun, no? Wow! Hi! Hi, friends! Yan, pag nagka-gout po kayo, kasali mo yun sa amin. Yung 3 times a day. Yun, praise God! Sino po yung totoong Pilipino? Yung may breakfast, merienda, lunch, merienda, dinner, and midnight snacks. Yan ang totoong Pilipino, di ba? Carbs within carbs. Pero ang point ko po dito, yung sa tingnan niyo po yung taong malalim sa salita ng Diyos. Wait lang. Ang hirap kasi kung nandito lang po kayo sa church every Wednesday, soaking. Andito lang po kayo pag Sunday. Can you imagine yung isang taon na kumakain twice a week? Hindi na sexy yun. Bungo na yun. Real talk, di ba? Hindi na sexy yun. Bungo na yun. Twice a week, tuwing Wednesday ka lang. That's why I encourage you po to read your Bible daily. Kasi sabi ng Sunday school, kakaya naman, daig pa tayo ng mga Bible. Sabi, read your Bible. And kaya maraming Christian, bansot. Kasi di nagbabasa ng Bible eh. Alam niyo po, minsan nakakalungkot sa church, may time na nasanggi mo lang. Ganyan ba yung Kristiyano? Nanananggi? Ay, hindi po sadya. Huwag ka magalit. Hindi talaga sadya. Hindi, kung talagang Kristiyano yan, di yan manananggi. Pero yung iba, no, parang big deal sa kanila. Tapos yung si sister na yun, nginitian ko. Sabi sa akin, di lang pinansin. Di na ako attend next Sunday. Bahala siya dyan. Christian ba yan? Ganyan ba yung Christian? Kasi nga, hindi nag-grow sa Word. Pero tingnan niyo po yung taong malalim sa Word of God. Ito ang dahilan ng aking pagdurusa. Yung taong malalim sa salita ng Diyos, kayang magdusa para sa salita ng Diyos. Kakaiba. So yung mga tinamaan po dyan, it's time to read your Bible. Daily bread. Pastor, di ako mahilig sa tinapay. O daily rice. Kung gusto mo, para lang mag-daily ka. Pastor, less carbs ako. O edi, bahala ka na kung ayaw mo talaga. Ang kulit mo eh. Pero we really need the Word of God. Why? Because the Word of God has the power to change. Huwag ka magtaka, hindi ka nagbabago. Hindi ka kayang baguhin ni Pastor. Kahit ipag-pray ka niya ng 10 beses kung hindi ka nagpapasa ng Bible, because only the Word of God has the power to change lives. Pansinin niyo, alam mo, anak, parang gusto ko na mag-stop dyan sa COG. Kasi every Sunday naman ako pinagpipray ni Pastor, pero mainitin pa rin ulo ko. Hindi po kasi Panginoon ng Pastor. Wala rin po kaming power. Kami nga po, sabi ko sa inyo, nag-struggle din kami. Kahit po, mamaya, atake nyo sa gilid yung asawa ko, marami po yung sasabihin tungkol sa akin. Just want to make point that we really need the Word of God. So kasi, ko lang, lastly, this one, hinirang ng Diyos. Sa mga pastor, sa mga GG leader, sa mga Bible study leader, sa mga hindi pa nagsi-CLDP, yung mga CLDP leader, yung may hawak ng J12 at all the Sunday school teacher, you have the reason na magtiis. Bakit? Para sa mga hinirang ng Diyos. Meron pong sinabi yung isang pastor, what our generation neglect, the next generation reject. Kung ano po yung mga bagay na hindi natin pinapahalagahan, ay hindi po tatanggapin ng susunod na henerasyon. Kung hindi nakikita ng anak mo na ang pagbabasa ng Biblia ay totoong mahalaga, hindi mo siya pwedeng sabihin, anak, basa ka ng Bible. Ma, 4 hours ka na sa TikTok, magbasa ka din.
Di ba? Anak, umatin ka ng midweek. Ma, miss ka na daw ni sister. 3 Wednesday ka na daw wala sa soaking. And we cannot invite our children to be part of any ministry if you don't have a ministry. Sige anak, ikaw na lang. I-pray mo ako kay Lord Tumaya yung 2 number ko tumama Hindi po ganun. Hindi po ganun. Napakahalaga na yung mga pastors, we focus doon sa mga hinirang ng Diyos. Yun yung reason no? Nagtitiis si Paul. Because tinitingnan niya yung mga nasa labas pa na hinirang ng Diyos. At yung mga susunod na henerasyon na kailangan natin pasahan. Kaya nga sabi ko, kung talagang tayo lahat magiging totoo sa ating pananampalataya kay Jesus, hindi mo kailangan obligahin. Parang gusto ko ikwento ngayon. Hindi ko siya nakwento kanina. Pero alam niyo po, merong isang mag-asawa sa Amerika. Yung kanilang anak, merong routine. Ayan. Sa routine po niya, pagising niya, alam na nung magulang, bababa yung bata, bubuksan yung TV, tapos sino yung nakaabot ng Dragon Tales? Wala, ang tanda ko na talaga. Yung Dragon Tales po ay parang pambatang movie, tapos may mga Blue Dragon, tapos may... So to make the long story short, itong bata tuwing umaga, alam ng magulang, hahanapin nila yung anak nila nandun sa harap ng TV. Pero dun sa bahay nila, kasama po nila yung lola. Kasama nila yung lola. One morning, nag-alala yung mag-asawa kasi wala yung kanilang anak sa harap ng TV. Taka sila, nasaan yung anak namin? At sa paghanap nila, nakita nila yung kanilang anak katabi ng lola, nakaluhod at nagpipray. Bakit? Kasi tuwing bababa yung bata, madadaanan niya yung pinto ng lola niya, gusto niya sana mag-good morning, kaso nagpipray si lola. Araw-araw niyang ginagawa yun. Kaya yung bata, bago manood ng TV, magpipray muna, mga lola, wag puro Korean novela, tama na, opa. Titiis para sa mga hinirang ng Diyos. Kaligtasan at walang hanggang kaluwalhatian mula kay Kristo Jesus. Okay? Mas mabilis ako ngayon. Ayan, sorry. Ito po yung mga dahilan. Nawa, my prayer for you, church, is that ang pagkamatay at muling pagkabuhay ni Jesus ang ating dahilan. Clear po tayo dyan, Wala pong pinilit dito, Yung, wala ka namang gagawin sa bahay, halika na nga sa church. Wala pong ganun, Dapat si Jesus yung dahilan. Yung salita ng Diyos yung dahilan. At yung mga hinirang ng Diyos. Ang sarap, no? Pag ganun yung perspective mo, nasa church ako kasi sinave ako ni Jesus. Nagpapatuloy ako sa ministry kasi yung Word of God, binabago ko. Dati ayoko ng Bible study, ngayon gusto ko na. And then lastly, nagpapatuloy ako kasi gusto rin ni God na yung na-experience ko, ma-experience din ng iba. Hinirang ng Diyos. Okay, and then, sige po, bago magkalimutan, 1, 2, 3, go! Yan, and then po tayo, dyan po tayo magtatapos sa bahaging yan. Bakit ba kailangan natin maging tapat sa Ebanghelyo ni Jesus? Ito po yung dahilan. We need to have end goal. May mission na. May halimbawa na. Meron na ring dahilan. Dapat may end goal. Nakasakay na po kayo ng sasakyan na walang signboard. Kamusta po? Ang biyahe. Wala naman po, kahit angkas may destination alam ko Hindi ka sasakay ng angkas nang wala kang pupuntahan. Pero yung iba may yaman Ibang kabataan, natutuwa ako. Basta kayo punta kahit saan. Wow. Mura ng gas. Sana all. Pero ito po, it gives us a clear direction. Saan nga ba papunta yung pag-attend ng Sunday service, ng soaking, Bible study with the pastors, yung equipping classes, yung CLDP natin? Ito po, didiretso ko na siya. Ayan. Sabi po dito, yung nananampalataya kay Jesus ay bubuhayin niyang muli. I think I made a clear point kanina. Yung nanampalataya kay Jesus, bubuhayin niya muli.
Dahil siya ang pagkabuhay na muli. Siya ay namatay, nabuhay na muli, at siya ang kayang magbigay ng buhay na walang hanggan. Dapat nananampalataya. Kaya kung meron pa po ditong hindi pa nananampalataya kay Jesus, naku, huwag kang lalabas ng church. Lapit ka sa mga pastors. Lapit ka sa mga Bible study leaders. This is the time of salvation. Huwag kang lalabas ng hindi ka pa nakakapanampalataya kay Jesus. Bakit? Dahil yung nananampalataya sa Kanya ay bubuhaying muli. Ang magtitiis para kay Jesus ay makakasama niya sa Kanyang paghahari. Kaya wag po kayong mapagod sa pagmiministry. Wag po kayong mapagod pumunta sa church. Bakit? Kasi yung nananampalataya sa Kanya, kahit mahirap, magpapatuloy. At makakapiling niya. Yun po yung ibig sabihin na makakasama niya sa Kanyang paghahari. Pero meron pong isa dito na medyo controversial for some, lalo na sa young people natin. Ang magtakwil kay Jesus ay Kanya ding itatakwil. Hindi man tayo tapat kay Jesus. Si Jesus ay palaging tapat. Address ko lang po yung itatakwil. Kasi po, binigyan tayo ng Lord ng free will. Kung hindi tayo magtutugon sa Kanyang panawagan, nasa sa atin po yun. Kasi nasa Bible yun. Sabi niya, I never knew you. Diba? Hindi kita nakikilala, lumayo ka sa akin. Ikaw na mapagawa ng masama. Pero, yung totoong nanampalataya sa Kanya, kilala niya. At hindi niya itatakwil. Pero ito po yung talagang gusto kong bigyang diin. Hindi man tayo tapat kay Jesus. Si Jesus ay tapat pa rin. Marami po sa church mayabang. Kesyo naon na sila. Kesyo sila nag-donate ng poste na to. Yabang, di ba? Di yan tatay yung church niya kung di ko binigay yung mga poste na yan. Wow! Pero, isn't it a humbling truth that you are here because Jesus is faithful to you? Tapat kasi ang Diyos. Kaya hindi ka nasa ministry for the longest time kasi tapat ka kay Jesus. Si Jesus yung tapat sa'yo. Kasi kahit hindi ka na tapat, siya'y tapat pa rin. Sige po. Balikan natin. No? Ito yung summary ng ating lesson. The word mere. Ibig pong sabihin sa English, pure and simple. Nothing more, nothing less. It's all about Jesus, church. It's all about Jesus. Nabalikan natin siya. Ito yung conclusion ko po. Si Jesus, ang sentro ng lahat. Siya ang nagbigay ng misyon. Siya ang halimbawa ng misyon. Siya ang dahilan ng misyon. At siya ang layunin ng misyon. Sayin po natin for the last time. 1, 2, 3, go! Sige po. Tayo po tayong lahat as we sing our response song. Giving is part of worshiping. To all who desire to give, you may give your tithes and offering through online bank transaction. Details are provided below.